Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagpapatuloy natin ang buhay ni Dajjal, no? This is the last episode natin kay Dajjal, ang pangalawang lesson natin, no? Tapusin na natin ito. Inshallah, dadako tayo sa susunod sa pagdating ni Isa alayhi salam. So, itong si Dajjal, gaya na sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, ito ay lilitaw sa silangan. According to Abu Bakar radiyallahu an, si Dajjal ay lilitaw sa silangan, gaya na sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, na tinatawag na lugar na Khorasan. Okay? From this is a Yahwada, from Yahwada or Yahwadiya, bayan ng Yahwadiya ng Asbahan, according to Abu Bakar radiyallahu an. Itong Asbahan na ito, this is a Iranian city. Ito ay Iranian city. So dito siya lilitaw, sabi ni Abu Bakar radiyallahu an, sa sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ang kanyang mga magiging tagasunod sa paglitaw niya sa lugar na iyan, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, para ba silang mga, ang mukha nila ay mga shield, like a shield. I-describe ito ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Okay? So sabi niya, sila ang kanilang mga mukha ay parang mga shield, yung mga pinagsasangga sa digmaan, yung mga malalapad na ganyan, yung parang bilog. So ganun ang kanilang mukha, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meaning para sa mga kanasaan. Sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, malapad ang kanilang mga mukha, mabilog na malapad at mataba. Sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, ito ay parehong paglalarawan niya na ibinigay niya kay Yajud and Majud. Ganito rin ang paglalarawan ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na binigay niya sa mga Yajud and Majud. Ito ay according to riwayah Muslim rahimahullah. So, ang kanilang mga ulo, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, maliit lang ang kanilang ulo, lapad, mataba, bilog ang kanilang mga ulo. Sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, ito yung parang hugis itlog, no? Parang palagkay, parang bilog na mahugis itlog. Sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, patag ang kanilang mga panga, malalim ang kanilang mga mata, at mapungay ang kanilang mga mata. Parang mga Egypto, no? Parang mga Koreano. Matanggi na iba rito, lapad ang mukha, pabilog, medyo mataba, malalim ang kanilang mga mata, at mapungay ang kanilang mga mata. Sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, at mapula ang kanilang mga mukha, at sila ay mga pango. So talagang describe ito ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karamihan sa mga magiging tagasunod niya ay ang mga ito, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, bukod sa mga babae na maraming magiging tagasunod ni Dajjal. Bakit ang mga taong ito ay mananalig kay Dajjal pagkalitaw niya sa Khorasan from Yahwadiya, na kung saan bayan ng Asbahan, dito ay sa Iranian? Bakit sila mananalig? Mga Udyo rin ito eh. Bakit sila mananalig kay Dajjal? Actually, iniintay ito eh. Si Dajjal ng mga taong ito, na inaakala na ito ang Misaya. Ito ang Misaya ang itinuturing nila, ang Antikristo. Sila ay naniniwala kasi kung bakit pagdating niya ay maniniwala sila. Actually, hinintay na siya, itong si Dajjal ng mga taong ito, dahil ayon sa kanilang kasulatan o kanilang aral, na ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nangako sa kanila na kung saan isang hari ang hinihintay nila, itong Misaya, na akala nila ito ang Misaya, hinihintay nila at naniniwala sila na si Antikristo o si Dajjal, ito ang Misaya. Ito ang Misaya na kanilang hinihintay, at ito ay mula sa lahi ni Dawud o David, sa pagkakalam ng mga hindi Muslim, David o Dawud alayhi salam. So galing dito si Dajjal na inaakala nilang galing dito ang Misaya kay David o Dawud alayhisalam, na kanila itong inihintay. At siya ay darating na kung saan magtatatag ng bagong estado sa mga Hudyo. Okay? Sa kanilang mga aklat, tinatawag nila ang Misaya na Mashiach. Ito ang kanilang tawag kay Misaya. Sa kanilang aklat nakalagay ang Mashiach. So ito ay hinihintay nila. Kapag dumating itong Misaya sa kalupaan, ay
magluluwal ito ayon sa kanila ng tinapay. Tama naman. Mayroon siyang bread na gabundok na bread na kaagapay o kasama si Dajjal, na kung saan paniniwala nila ito ay walang lebadura. Ito'y tinapay na walang lebadura. Mga damit na kung saan gawa sa lana at trigo, mga may butil na kung saan malaki-laki tulad ng mga bato na kung saan, o mga tulad ng butil na malaking like a toro. Sa panahon ngayon, anila, yung mga trigo, yung pinaniniwalaan lang mga trigo na darating, ang mga trigo, mga lana na kung saan mga kasuotan o damit na gawa sa lana, mga trigo na kung saan silaki ng mga parang bato ng malalaking toro, yun ay paniniwala nila. Sa ganitong sitwasyon, sa panahong ito, pagdating niya, anila, ang paniniwala nila, ibabalik ang kapangyarihan ng mga Hudyo. That's why hintay na hintay sila para maibalik ang kasaganaan, ang kapangyarihan ng mga Hudyo, kaya sila ay naghihintay. Meaning, pagdating ni Dajjal, na paniniwala nila na siya magpapakilala naman si Dajjal na siya ay Panginoon, paniniwalaan nila ito on the spot at pagsisilbihan nila si Dajjal. That's why mayroon ng balita ngayon na kung saan hinihintay na si Dajjal sa lugar na yaan na itinuturing nilang Mesaya sapagkat mayroon ng pangako ang Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ang karamihan sa mga tagasunod ni Dajjal. Isa pa sa tagasunod ni Dajjal ay ang mga hipokrito at mga hindi mananampalataya. Okay, iniisa natin ang mga tagasunod ni Dajjal. Ito ay ayon kay Anas bin Malik na isinalaysay niya na sinabi ng Propeta Muhammad SAW. Sabi niya, walang maiiwan na bahagi ng mundo maliban na ang Dajjal ay papasok. Meaning, pupuntahan niya ang buong mundo. Sabi ng Prophet SAW. At mananaig siya dito. Meaning, marami ang madadaig niya. Malulupig niya sa mga lugar na like, for example, hindi mananampalataya. Mapapasok niya ang mga lugar maliban lang, sabi ng Prophet SAW, ang Makkah at Madina. Alamin natin bakit hindi siya makapasok dito, mamaya. Okay. So, hindi siya makakadaan dito. So, makakapasok dito. Lahat mapupunta niya. But meron pang exception, dalawa, sa Jerusalem. Okay, meron pa. Mamaya malalaman nyo. Okay, pagdating niya sa lugar ng Markanat. Itong Markanat na ito, isang lugar ito na kung saan malapit lamang ito sa Madina. Okay, as far as I know, ito ay malapit din sa Taif. So, malapit na sa pagitan din siya ng Makkah at Madina. At ito ay aali-aligid si Dajjal doon sa libingan ng mga martir. So, hindi siya makapasok dito. Naboundary lang siya sa mga sa tabing alat tubig o dagat. Sa dalampasigan, doon siya nag-i-stay. One time or one a day, ay matatabi siya malapit sa Madina, sa alat tubig o tabing dagat. At sa pahintulot ng samantala, alam natin, pinagyan niya ito ng power, payayaligin niya ang Madina. So meaning magkakaroon ng 3 beses na paglindol sa Madina, at dito malalaman nila si Dajjal ay nandoon sa Markanat. At pupunta ang mga hindi mananampalataya sa Madina, na kung saan malapit sa Madina, at mga hipokrito na nagpanggap sa Madina. Okay? So, mayroon mga hipokrito doon sa Madina na kung saan lalabas sila sa Madina at iba pang mga taong hindi mananampalataya, magpupunta sila kay Dajjal at sila ay susunod kay Dajjal. So, meaning, mga hipokrito at mga hindi mananampalataya ay magiging tagasunod din ng Dajjal. At marami din sa mga babae na kung saan mga ignorante sa pananampalatayang Islam na sinabi ng Prophet ﷺ, susunod din sila kay Dajjal. Mga babaeng ignorante sa pananampalatayang Islam. They are lack of knowledge or ignorant sila sa Islam, sabi ng Prophet ﷺ. Okay? So sila rin ay pupunta sa lugar ng Markanat upang sumunod kay Dajjal. So marami ang tagasunod ni Dajjal ng mga babae rin. At dito mangyayari sa Madina na kung saan ang mga kalalakihan pati ang kanilang mga ina ay ipoposas nila. Kapatid na babae, mga anak, sapagkat nangangamba silang sumunod din sila o pumunta rin kay Dajjal at sila ay mga ligaw at sumunod kay Dajjal. That's why kahit magulang, ipoposas nila mga magulang nila, sila mga matutuwid na mananampalataya na alam nila si Dajjal upang hindi mapariwara ang kanilang mga pamilya. Hindi nila itinali ito upang parusahan sila. Kung di itinali, for sure na hindi sila susunod o pupunta kay Dajjal. Ito ay para sa kabutihan ng kanilang mga pamilya. So, yan ang mga tagasunod ni Dajjal. Magiging tagasunod din ni Dajjal ang mga Baduin. Mga Beduin na kung saan puno ng kamangmangan.
at puno ng paniniwala sa mga magic na mga tricks ni Dajjal. That's why sila mismo ay mag-e-embrace kay Dajjal because yung mga magic ni Dajjal ay hindi talaga kaya gawin ng pangkaraniwang tao dahil bumubuhay siya ng patay. Kahit pinag-iwalay niya yung tao, binubuhay niya by the will of Allah subhanahu wa ta'ala. So paano sila naniniwala? Like for example, may mga bato na pupuntaan ni Dajjal at pagkatapos ay sasabihin niya, limbawa, ito ang isang bato at maraming bato na nakasama niya, sabi niya, maniniwala ka ba sa akin na ako ang Panginoon? Na kung saan ipakikita ko ang iyong mga magulang na patay. Kapag naipakita ko ba sila na sila ay nasa harapan mo, ay maniniwala kang ako ang tagapaglikha, ako ang Panginoon? Sabi ng mga batuin, o ang tinatanong niya, sabi niya, oo, maniniwala ako pag naipakita mo ang aking magulang. Yan ang kamang-mga nila, at ignorant yan. Hindi nila alam, gagamit ng mga jinn din, si Dajjal na kanyang kasabwat, ito ang magdi-disguise sa mga itsura ng kanilang magulang. Of course, yung mga jinn natin, may jinn tayo, kilala nila ang magulang ninyo, kung sino magulang, anong itsura nila, anong galaw nila, alam nila yan. That's why, itong mga jinn ng mga magulang mong lalaki, babae, sila ang darating kay Dajjal. Okay, kutsaba sila. And then, sila ang mag-aanyo na magulang ng mga Bedouin at sasabihin, ito ang yung mga magulang. So, of course, unang-una, bakit hindi nila paniniwalaan si Dajjal? Bakit alam niya ang itsura ng kanilang mga magulang? Babae, lalaki. Hindi nila alam siya dito. That's why, bilib na sila. Actually, naipakita pa ang kanyang mga magulang na buhay. At pangalawa rito, o higit dito, sasabihin ng mga jinn na ito, anak, ito ang Panginoon mo. Sambahin mo siya, sundin mo siya, walang ibang tagapaglikha at Panginoon maliban sa Kanya. That's why ang mga Bedouin ay susunod din kay Dajjal. Another na kung saan isang tao, patutunayan din ni Dajjal in the front of the Bedouin, sasabihin niya, itong ni Dajjal, kung ibabalik ko bang buhay ang kamelyo mo, meaning naimatay siya kamelyo, kung ibabalik ko bang buhay ang mga, sabihin natin maraming kamelyo niya namatay, kung ibabalik ko ba ang mga kamelyo mo na namatay, maniniwala ka bang ako ang Panginoon? Sasabihin niya, oo, hindi lang yan. Ibabalik ng buhay ni Dajjal by the will of Allah subhanahu wa ta'ala, hindi lang basta binuhay. Bubuhayin niya itong malaki ang umbok, meaning malaki ang umbok ng mga kamelyo, para bang tila bagawat sila busog at maraming puntong tubig. Hindi lang yun, mataba at mababango. Magtataka siya, bakit mababango ang kanyang kamelyo? That's why, ang mga Bedouin, because of the magic trick ni Dajjal, ay magsisipasok sila bilang tagasunod ni Dajjal, itong mga Bedouin. So all in all, ang tagasunod ni Dajjal, mga babae, yaong mga Hudyo, sa paglitaw niya sa silangan, sa korosan, ang mga disbeliever at mga hipokrito sa Madina, na kung saan ang mga hipokrito, lilitaw ang kanilang kahipokritaan, ay magiging tagasunod ito ni Dajjal. Si Dajjal, alam natin, siya ang matinding pagsubok na hindi lumitaw sa mundong ito. Mula kay Adam alayhis salam hanggang sa panahon na magwawakas ang mundo, siya ang pinakamatinding pagsubok na ipadadala ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang kanyang mga milagro, subhanallah. Talaga namang pinahintulutan ng Allah subhanahu wa ta'ala na matindi ang kanyang gagawing mga milagro na walang almost na hindi nagabayan, na hindi mananalig sa kanya. That's why, ang Prophet sallallahu alaihi wasallam nagbilin siya, kapag nakita niya sa panahon si Dajjal ay nandyan, pakalayo-layo ninyo sa kanya. Huwag kayong lalapit. Meaning, kung ikaw ay kahit nakilala mo siya, huwag ka pa rin lalapit. This is a recommend ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. But kung talagang, mayroon kasi dito, lalapitan niya talaga si Dajjal, patutunayan niya si Dajjal to, meaning malakas talaga ang iman nun. But, gayon pa man, kung para makasigurado, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, kapag dumating siya, nalaman siya, huwag na huwag kayong lalapit sa kanya. Huwag kayong pupunta sa kanya. Sapagkat napakahusay niyang magsalita, tila baga ang kanyang mga hadith ay totoo, ngunit ang totoo ay kontra sa aking mga hadith na galing kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, that's why iwasan niyo si Dajjal, lumayo kayo sa panahon sino man ang makatagpo sa kanya. Sapagkat unang-una, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, can you imagine, ang kanyang mga magic trick ay talagang ituturing mo hindi pangkaraniwan. Ituturing mo talagang milagro. Hindi ito magic trick. Milagro na kung saan walang makakagawa kundi ang tagapaglikha. That's why maniniwala ang mga tao na siya ang tagapaglikha, siya ang Panginoon. Actually, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, dala-dala niya ang tubig sa kanyang likod. Meaning, sumusunod sa kanyang likod ang ilog ng tubig at isang apoy na kung saan lugar ng apoy. Meaning, dalawa ito, lugar ng tubig, lugar ng apoy. Kaya imagine, kahit saan siya pumunta, sumusunod ito kay Dajjal. So magtataka ka talaga, bakit sumusunod sa kanya?
ang mga ito. So mayroon siyang ganyan. At sinabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, itong apoy na ito, kung sino maka-encounter sa inyo, at kung kayo ay papatalunin kayo ni Dajjal, piliin niyong tumalon sa apoy. Sapagkat pagpasok niyo sa apoy, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, ay magiging malimig ito sa pakiramdam niyo tulad ng isang tubig. Ngunit kapag tumalon kayo sa tubig, sabi niya, ito ang kabaligtaran, ito ang apoy. Sabi niya, na Prophet sallallahu alaihi wasallam, baga sa ano, ito ang impyerno, ito ang paraiso, baligtad sila. That's why, kung sino maka-encounter dyan at pinatatalong ka ni Dajjal sa dalawa, ito'y persahan kang patatalunin, kung hindi ay papatayin ka niya, tumalon kayo sa apoy, sapagkat ito ang garden o paraiso o ito ang tubig na malamig. Kabaligtaran ng tubig, yun naman ang impyerno o apoy, sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang kanyang paglalakbay sa mundong ito ay napakatulad ng isang ulap na kung saan ito ay dinadala ng hangin. Kung paano kabilis ang ulap na nakikita ninyo, ganun siya kabilis maglakbay upang ikutan niya ang buong mundo maliban sa pinagbawal ng Subhanahu wa Ta'ala na Madina and Makkah. At meron pa dalawa, malalaman nyo inshallah kung anong dalawa. So meaning, within 40 days lamang si Dajjal dito, maiikutan niya ang mundo. But sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, in 40 days, ang one day niya ay kasintumbas ng isang taon na walang gabi. Meaning, ya Rasulullah, paano kami magsasala nun? Sapat na ba ang 5 beses na sala in that day? Na kung saan equivalent ng 1 year? Hindi, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Istimahan nyo ang mga oras sa sala tulad ng pagkaraniwang araw-araw ng ginawa. Istimahin nyo ang mga oras. So meaning, in 1 day, katumbas ito ng 1 year. At pagkatapos, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, in 2 days, 1 month, pag 3 days niya, 1 week, and the rest, pangkaraniwang araw. Ganun lang katagal si Dajjal na mananatili dito, ngunit maiikutan niya ang buong mundo at madadaig niya ang lahat ng mga hindi mananampalataya at mga hipokrito, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Can you imagine, ang kanyang paglalakbay ay tulad ng bilis ng ulap na daladala ng isang hangin. Ganun siya kabilis maglakbay, sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And then pupunta siya sa mga lugar na kung saan hindi mananampalataya. Pupunta niya, like for example, the Philippines. Pupunta niya, majority dito hindi mananampalataya. Madadaig niya ang mga hindi mananampalataya. Makukuha niya ang mga hindi mananampalataya ni Dajjal, except yung mga nakakakilala at mga alam nila ang Dajjal o sila'y mananampalataya bilang mga Muslim. Kapag sila ay naniwala kay Dajjal, magiging masagana ang kanilang buhay. Hindi pababayaan ni Dajjal na sila ay tumalikod sa kanya. Bibigyan niya sila ng magandang pabor. By the will of Allah SWT, remember, walang kaya si Dajjal dito maliban kahoy tulutan lahat ito ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kung may nakakaligtaan ako, kung kay Dajjal ko lang pinatutukoy, automatic ito ay galing kay Allah subhanahu wa ta'ala. Para sigurado tayo, baka makagawa ko ng mistake na pagsasalita. Okay? So lahat ito ay galing kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pero pinahintulutan lang ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pag-uutusan niya ang kalangitan o sky na magpadala ka ng ulan, bubuhos ang ulan, magtataka ang mga tao on the spot. Pag sinabi niyang umulan, uulan. At pagkatapos ang mga pananim, pag sinabi niyang umusbong, magbunga ng maganda, mga puno, magbunga ng prutas, magbubunga, mabubusog ang mga tao. Ang mga animalis, sila ay uuwing busog sila at maraming gatas na maaari mong gatasin. Talagang magiging masagana ang buhay ng mga hindi mananampalataya na susunod sa kanya. Meaning, mahirap na talikuran nila si Dajjal. Because ang kasaganaan na nakikita nila, ang mga miracle na tinuturing nila na magic tricks na ginagamit niya upang lilangin sila, nakikita nila ito. At mayroon siyang hinog sa likod at mayroon siyang apoy na sumasama sa kanya. At actually, kapag pumunta naman siya sa mga mananampalataya, ito si Dajjal ay hindi mananalig ang Muslim dahil kilala siya. Alam niyo ba ang gagawin niya ni Dajjal by the will of Allah subhanahu wa ta'ala? Magkakaroon ng tagtuyot. Mamamatay ang lahat ng mga pananim, walang ulan, at magugutom. Pati animales, mamamatay. Walang pagkain. Gutom na gutom ang Muslim. Ang tanging pagkain nila bilang spiritual na lamang, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, sabat na ang dikir kay Allah subhanahu wa ta'ala. For example, the remembrance to Allah subhanahu wa ta'ala, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi. Sapat na yan. Yun ang magiging pagkain nila para makasurvive ang mga Muslim. Talagang magugutom sila by the will of Allah subhanahu wa ta'ala. Mag-i-enjoy ang mga taong tagasunod ni Dajjal. Matutuwa. Paano ka
tatalikod, madadamay ka sa tagutom, kahirapan, walang pagkain. That's why, dito tayo kay Dajjal. Dito tayo mananalig sa Kanya. Siya ang Panginoon. Mabubusog tayo, magiging masagana ang buhay natin, tayo magiging maligaya. That's why, mahihirapan silang tumalikod kay Dajjal. That's why, ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, huwag na huwag kayong lalapit kay Dajjal, sabi niya, kapag na-encounter ninyo, dahil kung mahina ka, lalo na namumuhay kang makamundong buhay, sagana sa kayamanang ginto, pagkain, karne, si Dajjal at nagagawa niya ang gusto niyang gawin by the will of Allah subhanahu wa ta'ala. That's why kung makamundong buhay mo, Muslim ka, madali kang sumunod kay Dajjal dahil naghahanap ka ng karangyaan, hawak ni Dajjal ang karangyaan at ang mga mananampalataya ay malulunod sa pagkagutom sa panahon ng pagdating ni Dajjal. Ngunit sila'y magiging mapagtimpi at magtis dahil alam nila ito ang Dajjal. Pero ang mga lack of knowledge o namumuhay sa makamundong buhay, wag na wag dapat silang lumapit kay Dajjal dahil malaki ang posibilidad na sila ay sumunod kay Dajjal. At actually, pupunta sa tigang na lupa si Dajjal at sasabihin niya sa lupa, nandiyan ang kanyang tagasunod, maligaya, masaya, sagana ang buhay. Sasabihin niya, maglabas ka ng ginto. Allahu Akbar. By the wills of Allah subhanahu wa ta'ala, Allahu Akbar. By the wills of Allah subhanahu wa ta'ala, magpapalabas ang Allah subhanahu wa ta'ala ng ginto sa kalupaan. Hindi naman yun ni Dajjal. Lahat yung gusto lang ng Allah subhanahu wa ta'ala. Actually, kay Allah subhanahu wa ta'ala nagmumula ang lahat ng bagay na ito. That's why sinasabi natin, Allahu Akbar. Not for Dajjal, for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. So, pahihintulutan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang lupa na sabihin ng Allah subhanahu wa ta'ala, okay, maglabas ka ng kayamanan. So, si Dajjal pinadala ng Allah subhanahu wa ta'ala para linlangin ng tao, hindi, para subukan niya kung sino ang mananalig sa kanya o kung sino mananalig kay Allah subhanahu wa ta'ala, especially ang mga mananampalataya, upang subukan niya kung sino ang totoo sa kanila, sino ang sinungaling sa paniniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala. That's why pahihintulutan ng Allah subhanahu wa ta'ala, ikukuman niya sa kalupaan na maglabas ng ginto doon. At ang mga gintong lalabas sa lupa ay parang mga bubuyog na lilipad. Parang mga bubuyog na nakalutang na kung saan ito ay susunod kay Dajjal. Mga ginto, fila, mga perlas, etc. Mga pakasama na ang rubies nasa likod ni Dajjal. Kahit saan siya pumunta, may gintong sumusunod sa kanya. Paano tatalikod ang mga taong makamundong buhay ang kanilang buhay? Kasama ni Dajjal ang mga parang bubuyog na ginto, mga perlas, mga silver, mga ginto, mga rubies, nasa likod niya. Ikaw na mahilig sa mundo, tuwang-tuwa ka, maligaya ka, nag-i-enjoy kayo na kasama niyo ang inyong Panginoon o kanilang Panginoon ni sa Dajjal. Subhanallah. And then, si Dajjal ay may kabundok din, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, na bread. Meaning, hindi siya nawawala ng gabundok na bread. Talagang pati mga karne, mga muton, sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mga karne, sagana si Dajjal na sumusunod sa kanya yan. Allahu Akbar, paano mo tatalikuran nga naman si Dajjal kung nabubuhay ka sa ignorantian, kahipokrituan, kawalang pananalig, at makamundong buhay? That's why yung mga babae dito, madalas maging kasama ni Dajjal o dadami sila because of lack of knowledge in Islam at madaling mapukaw. Alam natin ang mga babae sa makamundong buhay. In this situation, makukuha ni Dajjal ang maraming mga tao dahil sa ganyang karangyaan. At ang mga Muslim, gutom na gutom ang mga tunay na mananalig o mananampalataya. One of the benefits kung bakit tayo sinasanay ng fasting ng Allah subhanahu wa ta'ala, pagdating ni Dajjal, makikinabangan lahat ng mga Muslim na sanay sa pag-aayuno, sanay sa gutom ang mga Muslim. Sa araw na yan, pakikinabangan ng mga Muslim, hindi lang sa mga pangkaraniwang Ramadan na ginagawa natin, pag-aayuno for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala, gagawin din niya ng Allah subhanahu wa ta'ala bilang benepisyo sa mga Muslim na sila makapagtimpi sa gutom sa panahon na pagdating ni Dajjal. Subhanallah. Palayo tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala kay Dajjal. Amin. Rabbil alamin. Okay. Now, mayroon pang mangyayari dito. Lalong ikapaniniwala ng mga katagasunod ni Dajjal. Pahihintulutan din ito Allah subhanahu wa ta'ala. May dalawang anghel na bababa kay Dajjal at ito ay alam ng mga tao at magpapanggap ng mga propeta. Alam natin wala ng propeta. Okay? Magpapanggap ito by the will of Allah subhanahu wa ta'ala. Makakasama ni Dajjal sa tabi niya. Makakasama. Alam ng mga tao dito ay mga propeta o mga anghel. Alam nila. Okay? Sasabihin ni Dajjal, ito ang mga propeta o sasabihin niya, ito ay mga anghel. Anghel ko ito. Okay? O mga propeta ko ito. Sasabihin ni Dajjal sa mga tao. And then sasabihin ni Dajjal sa kanila, hindi ba akong yung Panginoon? Mga anghel, alam ng mga tao, propeta mga ito, alam ng mga tao, sasabihin ni Dajjal. Sasabihin niya sa dalawang ito, hindi ba ako ang Panginoon?
Sabihin lang anghel, ang unang magsasabi sa kanya, sabi niya, sinungaling. Sinungaling ka, hindi ikaw ang Panginoon. Pero hindi ito maririnig ng tao. Meaning, magagawa doon ang mga taong tagasunod ni Dajjal na blanco ang kanilang patinig. Hindi nila maririnig yun. Ang maririnig nila yung pangalawang anghel na sasabi niya, totoo ang iyong sinasabi. Yung sinasabi niyang totoo, yung sinasabi ng kanyang kasamang anghel na sinungaling ka, hindi ka ang Panginoon, sabi niya, totoo ang sinasabi mo. But ito ang maririnig ng mga tao na akala nila, yung tanong ni Dajjal, hindi ba ako yung Panginoon? Totoo ang iyong sinasabi. That's why lalo silang mananalig kay Dajjal, nalinlang na naman sila. Ang sinasabi niya, totoo ang sinasabi mo, yung kasama niyang isang anghel, yung pinatotohanan niya, sinabi niya, sinungaling ka, hindi ka ang Panginoon, totoo ang sinasabi mo. Sabi niya sa kasama niyang anghel, ngunit ang makakarinig dito ang mga tao ni Dajjal na totoo ang sinasabi mo, akala nila yung sinabi ni Dajjal, hindi ba ako ang inyong Panginoon? Sasabihin, maririnig yun na totoo ang iyong sinasabi. Subhanallah. In this situation, mga anghel ito o mga propeta na kung saan magpapatunay na kung saan malilin lang sila, magpapatunay na kung saan may tricks na nangyari, na lumilitaw na siya ang Panginoon, kung saan hindi naman yun ang sinagot ng angel na maririnig lang, kundi sinagot niya yung kasama niya na kung saan nagsabi, sinungaling ka, hindi ka Panginoon. Sabi ng angel, totoo ang sinasabi mo. Meaning, sinungaling siya. Ngunit walang ganun na sinungaling siya. Totoo ang sinasabi mo, ipinarinig ito sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala by the will of Allah, ipinarinig ni Dajjal na siya ang Panginoon. That's why, magbibiba ang mga tao na kung saan ang kanilang Panginoon, tinestify daw ng mga anghel o propeta na siya ang Panginoon, na ito ay si Dajjal. Subhanallah. So meaning, itong si Dajjal, marami itong gagawin na kung saan panggagamutin. Kaya niyang makakita ang mga bulag. In one say or in one click lang na ganyan, kaya niyang makakita ang isang bulag. Kaya niyang bumuhay ng mga patay. Because makikita din natin sa isang kasaysayan na kung saan gagamitin niya ang isang bata. Isang binatilyo gagamitin niya nitong si Dajjal. Puputulin niya mula sa gitna, palalagarin ni Dajjal sa kanyang mga kasama. And remember, ang kasama ni Dajjal, bawal silang pumatay. Hindi sila pwedeng pumatay nang walang pahintulot si Dajjal. Kailangan bago patayin, may pahintulot si Dajjal. So hindi sila pumapatay nang walang pahintulot kay Dajjal. Kapag sila nakakuha ng tao, dadalhin nila kay Dajjal, kahit anong sabihin, kahit anong gawin, hindi pwedeng patayin, maliban may order si Dajjal. So itong si Dajjal, kukuha siya ng isang tao na bata, ipalalagari niya ang gitna at ipaghihiwalay niya ang kanyang katawan. At pagkatapos tatawagin niya, at ito ay tatayo na kung saan magdidikit ang hinating katawan na ito. Magdidikit at kitang-kita ito ng kanyang mga kasamaan. Meaning si Dajjal, bumubuhay din siya ng patay. By the will of Allah, tandaan nyo, baka makalimutan ko, lahat ito, habang nakalimutan ko, by the will of Allah subhanahu wa ta'ala, walang kakayang gawin si Dajjal, except sa gusto ng Allah subhanahu wa ta'ala. In this situation, ito ay bubuhayin niya. Sa pamamagitan ng pagkatapos na garihin, patutunay niyang bumubuhay siya ng patay para ang lalong mga Beduin ay lalong humanga sa kanya, ipaghihiwalay niya pa, at wali, uutos niyang ipaghiwalay niyo ang kanyang katawan. And then manood kayo, bubuhayin ko ang patay, mismo sa harapan ninyo. Makikita yung mga tao, kalahati lalakad tatayo. At pagkatapos magdidikit, at tumatawa yung bata, habang bago magdikit, naka-smile na ang mukha na hinati ng mga kasamaan ni Dajjal ang batang ito. That's why lalong lalakas ang pananalig nila, even na hanggang sa kamatayan o patayan, gera, digmaan, kapag inutos ni Dajjal, ay lalaban ito lalaki man o babae, because malaki ang salpantayan nila na si Dajjal siya ang Misaya at si Dajjal ang siyang Panginoon, ang siyang tagapaglikha. Dahil nakikita nila, bumubuhay itong si Dajjal. In this situation, ipapahintulot naman ng Allah subhanahu wa ta'ala si Qadir. Ano those verse? Ang pangalan na ito ay si Qadir. Remember, isa ito sa mga pinakamapalad sa paningin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Isang may mataas na katayuan sa paningin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Itong si Qadir, pupunta siya sa Dajjal para patunayan niya sa mga tao, hindi siya ang Panginoon, hindi siya ang Allah. Siya ang Dajjal, hindi siya ang Messiah. That's why pupunta siya. Pero bago siya makarating kay Dajjal, ay masasalubong niya ang mga tauhan ni Dajjal. At dito ay gusto siyang patay dahil sinasabi niya, ang inyong kasama ay hindi ang Panginoon, bagkus siya ang Antikristo o Dajjal. Gusto nilang patayin. Ba't sabi ng isa, hindi ba bilin sa atin ng ating Panginoon, meaning ang Dajjal, ay hindi tayo pwedeng pumatay maliban sa kanyang kapahintulutan?
That's why dinala nila ang taong ito. Actually, sabi niya, gusto ko nga makaharap ang inyong pinuno. Ang inyong Panginoon sinasabi, patutulayan kong Dajjal yan, hindi yan ang Panginoon. So dinala ang batang ito kay Dajjal. At dito, sabi niya, sumigaw siya, ikaw si Dajjal, ikaw si Dajjal. Because unang-una nakikita niya yung kafir. Kaya sabi natin, ang mga scholar, mga Muslim lang ang nakakakita ng kafara. Ang mga hindi Muslim, hindi nila kayang makita ito, nakatakip sa kanila ito, nakatabing sa kanila ito. But ang iba, kami makikita lahat, ngunit hindi nakaintindihan ng hindi mananampalataya. Only mananampalataya lang ang nakakaintindi sa kafara. K-F-R, kafara. Okay. Sisigaw siya. And then dito, ipag-uutos ni Dajjal na siya ay lagariin mula ulo hanggang kalahati. Muli, sa pagkalagaring ito ay ipag-iiwalay ito at bubuhayin ni Dajjal. At sasabihin niya muli, hindi ba ngayon naniniwala ka na? Pagkatapos kitang pinahati at pinatay, namatay, bigyan kita kamatayan, muli ay binuhay kita, anong masasabi mo? Hindi ba akong Panginoon? Sasabihin ni Kadir, lalo mo lang pinalakas ang aking pananalig na ikaw si Dajjal, ikaw si Dajjal, ikaw si Dajjal. Siya si Dajjal. Sasabihin niya sa mga tao, hindi siya ang Panginoon, siya si Dajjal. Ang Panginoon ay hindi ito. Hindi sira ang kanyang paningin. Sasabihin pa ito, ang Panginoon ay hindi sira paningin, hindi isang mata. Yan ang sinabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, siya si Dajjal, siya si Dajjal. And then dito, para matigil siya, muli ay kukunin niya ang kutsilyo ni Dajjal upang hiwain ang kanyang leeg. But hindi na ito ipapahintulot ng Allah subhanahu wa ta'ala. Maglalagay siya ng cover dito ang Allah subhanahu wa ta'ala sa taong ito. Hindi na kayang hiwain ang kanyang turo o lalamunan ni Dajjal. Alhamdulillah, this is a Muslim, this is a authentic hadith mula kay Prophet sallallahu alaihi wasallam. Dito ay napatunayan, makikita ng tao, bakit hindi niya na mapatay ang batang to? Pagkatapos niyang pinatay, hinati, binuhay, ba't sa bandang uli sabi niya, hindi mo na magagawa ang ginawa mo una sa akin. Sabi ng bata, hindi mo na maulit. Kinuha niya kutsilyo, and then gililitan, hindi niya magilit. Sabi ng bata, hindi mo na magagawa yan, sapagkat ikaw hindi Panginoon. Ang Allah subhanahu wa ta'ala, ang siyang may kagayang gawin ang lahat ng bagay. That's why, in this situation, kahit na nakita ito ng mga tauhan ni Dajjal, sasabihin lang, alilangin lang sila ni Dajjal. Hindi ko na lang siya tinuloy, hindi ko siya pinatay. So, gaganon lang, sabihin niya lang yun. Iniwan ko pero hindi ko na tinuloy. Kawawa, pinabayaan ko na siya para magpalaganap siya na sakali siya maniwala sa akin at may paliwanag siya na talagang ako'y bubuhay ng mga patay. That's it. So, hinangin lang niya na naman ang kanyang mga kasamaan itong si Dajjal. Subhanallah. So, in this situation, maraming pamamaraan si Dajjal kung bakit susunod ang mga tao sa kanya. That's why, pakatandaan natin, ipagbiling sa mga pamilya na sino man ang makaabot kay Dajjal ay pilitin itong lumayo kay Dajjal. Okay? So, alhamdulillah. Now, si Dajjal ay may mga tagasunod at alam natin, makakalaban niya si Imam Mahdi. Imam Mahdi. But si Dajjal, hindi mo kayang patayin ito. Dahil sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, nung tinitiktikan ng naging isang sahaba na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung saan sa Madina, sabi niya, Rasulullah, patayin ko na to. Rasulullah, sabi niya, hindi, sabi niya, kung siya ang Antikristo o ang Dajjal, hindi mo siya kayang patayin, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Sino siya? Si Ibn Sayyad, di ba? Hindi mo siya kayang patayin kung siya si Dajjal. Kung hindi naman siya papatay mo, nonsense, magkakasala ka. That's why hindi kaya ni Imam Mahdi, bagat may report na ang pumatay kay Dajjal ay si Imam Mahdi. But majority, hindi si Imam Mahdi. Si Isa alayhis salam ang pumatay. Ang pumatay sa mga kasama ni Dajjal ay ang mga kasamaan ni Imam Mahdi at si Imam Mahdi. That's why hindi kayang patayin ito balibang kay Isa alayhis salam. That's why ang mangyayari sa pagbaba o sa Fajr prayer na kung saan magaganap ang Fajr prayer habang nag-iimam si Imam Mahdi ay padadala ng Allah subhanahu wa ta'ala si Isa alayhis salam. Dahil siya ang papatay, kung bakit bababa si Isa alayhis salam, ang kanyang unang mission before siya mag-asawa, mag-anak at bago siya mamatay, ay papatayin niya ang Dajjal. Dahil walang pwedeng pumatay sa kanya by the will sa Allah, maliban si Isa alayhis salam. That's why, itong si Isa alayhis salam, in the Fajr prayer, darating ito na kasama ng dalawang anghel. Bitbit nila. Okay? Bitbit nila si Isa alayhis salam, na kung saan this is a time of Fajr. Meaning, hindi pa lang sa simula. Bago magsimula, nandoon na si Isa alayhis salam. Okay, this is from White Minaret sa Damascus. Doon siya bababa. Okay? Kung saan siya umakyat. Sabi ng scholar, kung saan siya umakyat, doon di siya bababa. Okay, dala ito ng dalawang anghel. Nakahawak siya sa kanilang mga pakpak ni Isa alayhis salam. Sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam,
every time na makita mo, sabi ni Prophet sallallahu alaihi wasallam, si Isa, pag yumuko siya, para siyang mayroong mga tubig na nalalaglag sa kanyang buhok. At pag umangat siya, para siyang mga perlas sa kanyang buhok. Sabi niya, napakaganda ng kanyang buhok. At papasok itong magsala sa Fajr prayer, makikita ito ni Imam Mahdi at sasabihin ni Imam Mahdi na siya ang maglid na salamat, sisinyalan sa Isa alayhi salam na kung saan siya ang maglid. In this situation, alam natin, si Isa alayhi salam sa kanyang pagdating, lahat ng makakaamoy sa kanya o maamoy ang kanyang hininga, abot tanaw niya ng kanyang paningin, ganun kalayo, ay madudurog ang isang tao. Para bang isang katawan na kung saan parang tubig na malulusaw ang isang tao. Mabagsak ang isang tao. Malulusaw siya. So in this situation, ay magkakaroon ito ng takbuhan o takbo ng takbo kay Dajjal. Dahil si Dajjal ay nakasulat ang kafir sa kanyang gawain ay kafir, tatakbo siya ng tatakbo para iwasan niya lamang si Isa alayhi salam, sapagkat kapag naabutan siya ni Isa alayhi salam o naamoy niya si Isa alayhi salam, ay matutunaw siya. Tulad ng yelo na kung saan ang yelo ay maaagnas na maaagnas hanggang sa maubos, matutunaw siya. And actually, ito ay mangyayari. Ito ay mangyayari pagdating nila sa airport ng Al-Lud. Ito ay sikat na airport ng Palestine na kung saan dito siya mamamatay, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Lud, al-Alba, nakasulat naman Al-Lid, Al-Lida, Al-Lud. So dito siya mamamatay. Nowadays, ito ay airport ng Palestine na sikat na sikat. Alhamdulillah, inulaan na ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Diyan siya mamamatay sa airport. Diyan siya mahahabol ni Isa alayhi salam at diyan siya matutunaw at lahat ng mga kasama niya ay pagpapapatayin ni Imam Mahdi at ang kanyang mga kasama ang lahat na magiging tagasunod ni Dajjal. Meaning, mauubos almost ang mga hindi mananampalataya sa panahong yaon, walang hindi Muslim sa panahon ni Isa alayhi salam, sapagkat lahat ng hindi Muslim ay papatayin ang mga ito sapagkat magiging tagasunod sila ni Dajjal. Alhamdulillah. So in this situation, ay mapapatay itong si Dajjal. At sinong makakapatay? Si Isa alayhi salam sa airport ng Palestine sa Al-Lud. Okay? Pagkatapos niyang gumawa ng maraming kabuktutan, maraming mga trick na magic, maraming taong naging tagasunod niya sa buong mundo, nalupin niya ang lahat ng hindi mananampalataya, mga hipokrito, mga kababaihan, mga lack of knowledge sa Islam. Subhanallah, magiging tagasunod yan. Within 40 days, malulupig niya ang mundo by the will of Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Now, ang tanong dito, itong si Dajjal ay bakit hindi ito nabanggit sa Quran? Yan, very importanteng tanong yan eh. Okay, bakit hindi siya nabanggit sa banal na Quran? Itong si Dajjal, alam natin, nabanggit sila bilang mga tanda, not directly, but may aya sa Quran na sila ang mga tanda bago ang hukom ay darating, whether sa aya at ipinaliwanag ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Like for example, this ayah, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Al yanduruna illa an ta'tiyahumul malaikatu aw ya'tiya rabbuka aw ya'tiya ba'du ayati rabbika yawma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam yakun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khairan kulin tadiru inna muntadirun. So sabi dito ng Allah subhanahu wa ta'ala, at sila ba ay naghihintay sa mga anghel na nung dumating sa kanila, meaning yung bang malaikal maut, inihintay niyo pa bang kukuha ng kaluluwa? O kaya naman ay ang iniintay niyo ba ang tanda ng inyong Panginoon na kung saan sa araw na yan, kapag dumating ang tanda ng inyong Panginoon ay wala nang mabuti para sa mga kaluluwa na manalig pa kayo. Maliban kung nanalig kayo sa una o gumawa man ng kabutihan bago pa dumating na dati kayo gumawa ng kabutihan. Meaning pagdating ni Dajjal, wala nang syahada, wala nang good deeds na tatanggapin sa kanila. Even na tauba, wala nang tatanggapin. That's why, bago ang tanda, even ang Muslim dapat nakapagtauba na, because kapag dumating si Dajjal, no tauba, no syahada, no repentance. Wala nang good deeds na tatanggapin sa mga hindi mananampalataya kahit na sila gumawa ng mabuti, magtauba pa sila o kaya naman sila magsyahada, wala nang tatanggapin kung hindi nila ginawa ito bago dumating si Dajjal. In this ayah, ipinaliwanag ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, ito ang ayah, hinihintay niyo pa ba ang tanda ng inyong Panginoon na dumating? Na kapag dumating ay wala nang silbi ang lahat ng gagawin niyong mabuti, ibig syahada, ibig repentance, ibig good deeds. Sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, 10 ang tandang ito mula kay Mahdi. Okay?
Mahdi. At pagkatapos, Isa alayhis salam. At sinabi niya, Yajuj and Majuj, bagamat nabanggit sa Quran, Yajuj and Majuj. Sinabi niya, ang bubuyo, ang smoke, si Dajjal, etc. Lahat ng 10 na ito. Ito ang aya na ginamit ng Propeta sallallahu alaihi wasallam na nagpapatunay na binanggit sila directly. But alam natin, ang nagpapaliwanag sa Quran ay ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, nabanggit siya, not directly. Okay? Number 2, bakit hindi siya nabanggit directly ang pangalan ni Dajjal sa banal na Quran? Bagamat hindi nabanggit, but alam natin si Isa alayhis salam ay babalik at papatayin niya si Dajjal. Malinaw na si Dajjal ay darating at hindi pwedeng itakwil ito na kung saan darating si Dajjal. And also, bakit hindi nabanggit ito? Malinaw na sagot. Kung bakit hindi nabanggit si Dajjal sa Quran, siya ay walang halaga sa paningin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wala siya ni katiting na halaga sa paningin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Bakit? Kasi si Dajjal ay magpapanggap siyang Panginoon. Dahil magpapanggap siyang Panginoon, ni katiting sa paningin ng Allah subhanahu wa ta'ala, wala siyang sense, wala siyang saysay. That's why nonsense na banggitin siya ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran. Wala siyang saysay kay Allah subhanahu wa ta'ala. But kung itatanong, bakit si Faraon? Nagpanggap din naman siyang Panginoon. Bakit siya binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran? Si Dajjal ganun din, magpanggap si Panginoon, magdideclare ng Panginoon like Faraon. Pero si Faraon nabanggit sa Quran. Bakit si Dajjal hindi binanggit sa Quran? Very simple. Unang-una, si Faraon tapos na ang kanyang kasaysayan bago dumating ang Quran. Meaning, itinala ng Allah subhanahu wa ta'ala si Faraon dahil mayroon siyang halaga kahit konti kay Allah subhanahu wa ta'ala. No, wala rin siyang saysay. Wala rin siyang halaga tulad ni Dajjal. But inilagay niya sa Quran si Faraon dahil tapos ng kasaysayan niya para pakinabangan ng mga taong darating na siya ay magkaroon ng knowledge tungkol kay Faraon, magkaroon siya ng kaalaman dito. But sa ganito ay magkakaroon ka ng warning na hindi mo dapat gagawin ang ginagawa ni Faraon, ang kanyang ginawa sa mga tao, meaning mayroon itong benefit sa mga tao. That's why itinala niya si Faraon, even na nag-claim siya Panginoon, para mapakinabangan ng mga taong darating sa umma ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. At actually, wala rin siyang saysay kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit nakaraan na siya bago ang Quran, inilagay lang siya Allah subhanahu wa ta'ala bilang kapakinabangan sa mga Muslim. Si Dajjal, hindi pa nangyari ang kanyang gagawin. That's why hindi siya binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran. Dahil hindi pa siya dumarating, hindi pa nagaganap, at wala siyang saysay, walang sense ni katiting sa paningin ng Allah subhanahu wa ta'ala. That's the difference. Walang pakinabang kung ilagay ng Allah subhanahu wa ta'ala si Dajjal na nagpapanggap ng Panginoon sa Quran because hindi pa siya dumarating. Hindi katulad ni Firaon na kung saan ay dumating na at ito ay ginawang kapakipakinabang sa umma o sa mga Muslim ng Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? That's why na alam naman natin ngayon, nakikinabang tayo sa gawain ni Faraon na kung saan ano ang kanyang ginawa, nagkaroon tayo ng malaking beneficiary ito sa paglagay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran. Now, paano natin mahalaga ito? Paano natin maiiwasan si Dajjal? Meaning, pagdating ni Dajjal, paano tayo makaiiwas sa kanya? O kaya, magpagpili sa mga anak natin, lipin natin, pag dumating si Dajjal, anong paraan para tayo ay makalayo, makaiwas sa kanyang matinding pinta? Even nakaharap mo siya. May pamamaraan para hindi kanya magawaran ng kanyang matinding pagsubok. So, ano ang mga dapat nating gawin? Number 1. This is number 1. Lahat ito galing kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi niya, sa majority scholar, na ito ay tinagubilin ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pag-aralan ninyo ang tauhid o pag-aralan ninyo ang akida, lalo na ang pangalan at mga katangian ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kailangan nyong kilala nyo si Allah subhanahu wa ta'ala, dahil kung hindi nyo siya kilala, magpapanggap si Dajjal na siya'y Panginoon. Kung hindi mo siya kilala, tulad halimbawa, ang Allah subhanahu wa ta'ala, mayroon siyang paningin, hindi sirang paningin niya, si Dajjal sirang paningin niya, makikilala mo na siya ay si Dajjal.
Tulad ni Kadir, ikaw si Dajjal. Dahil nakita niya kafir, sira kanyang mata. Ikaw si Dajjal, ikaw si Dajjal. Kahit pinatay na, at buhay pa, lalo mo lang pinalalakas ang aking pananalig kay Allah. Ikaw si Dajjal. Wala kang doubt na ikaw si Dajjal, ikaw si Dajjal. Because sira ang iyong mata, ang Panginoon SWT, hindi sira ang kanyang mata. At actually, mayroon siya kafir dito. Subhanallah. That's why, hindi siya ang Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kilala mo ang kanyang katangian ng Allah Subhanahu wa Ta'ala at ang kanyang attributes, name and beautiful attributes ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, and beautiful names. Kailangan alam na alam mo ang Allah Subhanahu wa Ta'ala. That's why mga nag-aral ng Aqeedah, Tauhid, kilala si Allah Subhanahu wa Ta'ala, malabo na malilang ni Shaitan, o malabo na malilang ito ni Dajjal, ang mga taong ito na mayroong sapat na knowledge sa kanilang Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay? Unang-una, sabi pa nila, si Dajjal ay kumakain. That's why, kung kilala mo ang samantalang hindi kumakain, imposibleng paniwala mo si Dajjal dahil kumakain siya. Umiinom din siya. Okay? Umiinom din siya. Umiinom din si Dajjal. Okay? At, dahil sabi natin, ang kanyang paningin ay may diferensya. Number 2, kailangan natin magpakupkup kay Allah Subhanahu wa Ta'ala sa lamang kay Dajjal. Kaya mayroong sunnah after the tashahhud, nagpapakupkup tayo sa Allah Subhanahu wa Ta'ala laban sa pagsubok sa buhay, sa kamatayan, sa mundong ito, at ganoon din sa pagsubok ni Dajjal. Meaning, ugaliin nyo, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, pagkatapos nyo magtasyahud, na magpakupkup kayo kay Allah Subhanahu wa Ta'ala laban kay Dajjal. At yan ay sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinabi ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ang Prophet sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, kapag sino man ang nagsabi sa inyo ng tasyahud, at pagkatapos ay humingi siya ng pagpapakupkup kay Allah Subhanahu wa Ta'ala after the tashahhud sa apat na ito, o ala, ako'y nagpapakupkup sa iyo laban sa kaparusaan ng impyernong apoy, laban sa kaparusaan ng libingan, laban sa pagsubok ng buhay at kamatayan, at laban sa pagsubok ni Dajjal. Sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, o galayhin yan na sabihin para maproteksyonan kayo sa araw na darating si Dajjal ay hindi niya kayo kayang pinsalain. Sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. That is number 2. Number 3, kinakailangan nating matutulang i-recite, pag-aralan ng Suratul Kahf. Even nakaharap mo si Dajjal, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kapag kaharap mo si Dajjal at i-recite mo Suratul Kahf, even na 10 verse, o sabi ng iba, whole Suratul Kahf, kahit kaharap mo si Dajjal, hindi ka kayang pisalain ni Dajjal, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalo na, pag Friday, pag Friday, mainam na, binabasa, nire-recite ang Suratul Kahf. So sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, kapag nakita niyo si Dajjal, makakasampay ka sa kanya, i-recite mo lang sa harapan niya ang Suratul Kahf. Never kang magagalaw ni Dajjal, never kang mabubuyuan, never kanya masusubukan, hindi siya matatawag sa kanya, makakaporma, hindi siya makakaporma sa isang nag-recite ng Suratul Kahf sa harapan ni Dajjal. That's why kailangan kabisado mo, hindi naman pwede, sandali lang, kukunik-kunik ko na, babasahin ko sa harapan mo. Hindi. Meaning, kabisado mo Suratul Kahf at naiintindihan mo ang iyong binibigkas sa harapan ni Dajjal. Kahit kaharap mo, walang saysay ang kanyang magic trick, ang kanyang miracle daw kuno, kapangyarihan, walang saysay yan. Lilitaw na wala siyang saysay sa harapan mo kapag nai-recite mo Suratul Kahf sa harapan ni Dajjal. Alhamdulillah. Okay. Now, isa pa sa mga mahalaga na makaiwas tayo kay Dajjal ay ang sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kung saan ay lumayo kayo. Kapag narinig nyo si Dajjal, meaning this ay recommend, kahit malakas ka, kahit kilala mo, lumayo kayo, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huwag kayong lalapit sa kanya, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And number 5, dagdagan nyo, increase nyo ang pag-alaala nyo sa Allah Subhanahu wa Ta'ala by way of glorification, by way of tahlil, by way of tasbih, by way of dhikr. Dagdagan nyo, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, kapag tumatik si Dajjal, ay dagdagan ninyo ang inyong pag-alaala kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Now, ang tanong ay, si Dajjal ba ay papasok ng impyernong apoy? This is a popular question. There are so many ikhtilaf. Papasok ba siya ng impyernong apoy? Actually, ang katugunan, malinaw na ang kanyang lahat ng ginagawa
ay mga syirkun akbar at mga kasalanan. Pumapatay siya, nagyayaya siya, nasambahin siya, siya ang Panginoon, siya ang manlilikha, gumagawa siya ng mga magic trick kasama ang mga jin, kakutsabang jin. Actually, wala kang masasabi kapag namatay siya na hindi siya mai-impyerno. But, alam natin si Dajjal ay ipinadala ng Allah subhanahu wa ta'ala bilang pagsubok sa mga tao at ito ay tanda ng nalalapit na araw ng paghuhukom. That's why, sabi nila, hindi. Dahil siya pagsubok ng Allah subhanahu wa ta'ala, papasok siya ng paraiso, hindi impyerno. Sabi naman ng iba, hindi. Siya ay impyerno. Okay, may kanya-kanya silang sagot. At kanya-kanya silang dalil. Like for example, ang dalil ng pinakamalakas na siya impyerno, bakit siya tumatakbo kay Isa? Ang mga kuparang umiiwas lang kay Isa dahil pag naamoy nila si Isa, abot tanaw, maduduro siya. Oh, malinaw na si kupar dahil tumatakbo siya. Tinatakbuhan niya si Isa, meaning malinaw na kupar siya. At siya ay matutunaw pag ito ay naamoy niya si Isa. That is the proof na baka napakalakas na ebidensya na kupar siya. Pero sabi naman ng sagot nila, paano kung sinabi lang ng Allah subhanahu wa ta'ala, pag nakita mo si Isa, tumakbo ka ng tumakbo, tumakbo ka ng tumakbo. At pagdating mo siya, pabayaan mo na maamoy ka at mamatay ka na. Paano kung inutos din yun ng Allah subhanahu wa ta'ala kanila? Nagagawin lang kailangan ni Dajjal para lilangin yung mga tao. So meaning, para tayo ay hindi malagay sa kagipitan ng pagsagot na ito, pumunta tayo sa gitna. Libre. Kung si Dajjal ay malaya, meaning, yung ginawa niya ay free will siya. Meaning, kagustuhan niya sa sarili niya. Bakit hindi? Malinaw na mai-impyerno siya. Dahil ang kanyang ending ay mamamatay siyang hindi Muslim. Kung ito ay kanyang kalayaan na pinili. Meaning, free will siya. Malaya siyang pumili ng masama at mabuti, no doubt, mai-impyerno si Dajjal. But, kung ito ay pagsubok ng Allah subhanahu wa ta'ala at ito'y command lang ng Allah subhanahu wa ta'ala na dapat niyang sundin. Meaning kahit masasama, because this is a order ng Allah subhanahu wa ta'ala para masubukan niyang mga tao. Like, for example, si Gideon, pinatay niya ang isang bata. Alam natin, bawal pumapatay. Kasama niya si Musa alayhis salam. Pinalipit niya ang leeg ng bata sa dalampasigan. Sabi ni Musa alayhis salam, bakit mo pinatay? Meaning masama yung pumapatay. Meaning, sunod niya lang ang Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Ano sabi niya? Yun ay utos ng Allah sa akin, napatayin ko siya. Bakit? Sapagkat kung pababayaan daw siya lumaki, lalaban siya sa magugulang niya, maaari ma-impyerno lang siya. Matatapon. But gusto na ng Allah subhanahu wa ta'ala na makapasok sa paraiso, ayaw niya nang dumating yun. That's why this is mayroong wisdom dito sa pinagawa ni Allah subhanahu wa ta'ala. At sumunod lang si Gideon. That's why, sino maaari paratangan na papasok sa impyerno dahil sumunod lang siya sa Allah subhanahu wa ta'ala. That's why ang mainam na sagot, kung siya ay malaya, mananagot siya. Kung siya ay hindi malaya, alam naman natin hindi tayo mananagot kay Allah subhanahu wa ta'ala dahil wala kang kalaya, susunod ka lang kay Allah subhanahu wa ta'ala. So, ang sagot dito ay pabayaan na natin ito kay Allah subhanahu wa ta'ala at sa araw ng paghukom, malalaman din ng tao kung siya ay mai-impyerno o mapaparaiso. Lumagar tayo sa gitna kung saan kung siya ay malaya, free will, mananagot siya. Kung siya hindi free will, hindi natin sabihin mananagot siya sapagkat wala siyang kalayaan gumawa maliban sa kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala. And remember, babalikan ko bago ko makalimutan, si Dajjal ay hindi makakapasok. Saan? Hindi siya makakapasok sa Madina at sa Makkah. Ano ang dahilan kung bakit hindi siya makakapasok sa Madina at sa Makkah? Mismo na siya, sinabi niya nakita ni Dari nung siya puntaan nila sa monasteryo na kung sa tinuro ni Jalala, Jassasa, Form 2, Jassasa, yun ang pangalan ng bubuyo. So, sinabi na rin doon ni Dajjal, kilatanin na rin na sinabi niya, hindi siya makakapasok sa Madina at sa Makkah. So, bakit? Sinabi niya rin ang dahilan doon. At garis din ito ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sapagkat aniya, maraming anghel ang nakagwardya sa Madina at Makkah. Hindi ako maaring pumasok siya at actually silang lahat ay may hawak na swords. Kapag ako'y tumagi dyan, papatayin nila ako. Because yun ang utos. Kita mo naman, utos, hindi siya papasok doon. Utos yun. That's why makikita mo na naman, sumusunod lang, hindi siya papasok. But sabi ng iba, paano naman siya papasok? Papatayin siya. Kaya hindi siya makakapasok. So may itilap talaga. Okay? Allah knows best. So hindi siya makakapasok sa Makkah at Madina because may mga anghel na nagbabatay at ito ay nakikita niya at hindi siya makakapasok doon at nakaharang, nakablock ang Madina, Makkah sa kanya, papatay siya kapag siya pumasok doon. That's why tatabi-tabi lang siya sa Makkah at Madina.
Ano yung tinutukoy nating dalawang hindi niya pa mapapasukan? This is for Jerusalem. At itong ay naitala rin ito ni Imam Ahmad. Ang hadith na ito ay ni-report ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. At sinabi ni Imam Ahmad radiyallahu rahimahullah, this is a authentic hadith. Dalawa pa ang hindi niya mapapasukan na sinabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, ang Al-Aqsa. Al-Aqsa, banal din ito. Na kung saan banal din ito na lugar na hindi pa daw pwedeng pasukan ni Dajjal. At ang At-Tur Mosque, At-Tur Masjid, hindi niya pwedeng pasok ito. Pareho itong nakalagay sa Jerusalem. At-Tur Masjid at Al-Aqsa. Ang dalawang ito, never siya makakalapit din dito except sa Madina at Makkah. So, apat ang hindi mapapasukan ni Dajjal. At-Tur Masjid at Al-Aqsa at ang Al-Madina, Munawara at ang siyudad ng Makkah. Hindi siya makakapasok dyan because gwardyado ito ng mga anghel. Kapag siya'y pumasok dito, papatayin siya ng mga anghel sapagkat mayroon sila mga espada. Sabi ni Dajjal, sa mismong nag-report kita din, sinabi niya, may mga espada sila. Gaya na sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam din, may mga espada ang mga ito. Kapag siya'y nagpumilit na pumasok sa mga banal na lubang ito, ay papatayin siya ng mga anghel. Alhamdulillah, at magtatapos ang buhay niya sa airport ng Al-Quds sa Palestine, na sikat na airport sa Palestine. Magtatapos ang buhay ni Dajjal at makakapatay sa kanya ay si Isa alayhisalam. At ang kanyang mga kasamaan, babakbakan ito ni Imam Mahdi, at ang kanyang mga kasamaan, uubusin nila ang makakasama ni Dajjal doon sa digmaan. Magkakaroon ng gera doon sa airport na yun. Si Isa alayhisalam, hahabulin niya ng hakabul, takbo si Dajjal. Hanggang sa maamoy ni Dajjal, matutulog siya. At magkakaroon ng bakbakan naman si Imam Mahdi, kasama niya at kasama ni Dajjal. Magkakaroon sila ng bakbakan din sa airport na yan until finally, magwawagi ang mga Muslim by the will of Allah subhanahu wa ta'ala. So inshallah sa susunod, nakuha natin ang pangatlong tanda ng araw ng paghukom. Bago maganap ang araw ng paghukom, kailangan dumating ang pangatlong tanda. At alam natin, makakasabay ito ni Mahdi, ni Dajjal, ang pagbabalik ni Isa alayhisalam, insyaAllah. Yan ang tapaksin natin sa pangatlong tanda bago mag-araw ng paghukom, ang pagbaba ni Isa alayhisalam, na pinaniniwalaan din ng mga hindi mananampalataya, especially ang mga Muslim, na siya ay babalik si Isa alayhisalam. Okay? Wakiru da'watil hamdulillah rabbil alamin wa salatu wa salam ala rasulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah, Allah, Allah.